Morning guys, welcome to my part 3. Narito ako ngayon sa evaporator system. Ito pong tinuturo ko ay ang DIY ko canister. Ito binito na compressor, barangay ko canister. Yan po ay nakakonect po sa canister sa gauge manifold. Itong looping ng 1/4 ay papunta sa evaporator system kasi magpa-flushing ako at dyan lalabas yung dyan lalabas ang contaminant oil. Yan, daming oil wabas ng binumbang ko ng flushing. Itong flushing ay partial lang yun. Partial flushing sa evaporator ay umabot po ng 250 psi. This is my DIY flushing canister. So, lalagyan natin ng R141K at partial flushing tayo para makuha ko na yung mga oily contaminant kasi ang baho. Galing ko kanina sa loob ng store at saka inilabas yung unit. Mas maduwang dito at saka kahit yung baho, okay lang kasi nasa labas na. Hindi apektado yung customer. Ayan na po. Pa-flushing na po ako ng paulit-ulit dito sa evaporator. Ayan. May langis pa konti. Ayan. Ayan. Nasa 250 psi. Flushing pressure sa evaporator. So ngayon ay nag-leak test na ko yan sa evaporator. Nakaset po siya sa 80 psi. Pero bumaba po siya. Tinanggalan ko po ng oil ang compressor. Leak test tayo sa evaporator. Ang pressure niya ay 100 psi. Ayan. Dulo-dulo po ng evaporator. Walang may bumula sa dulo-dulo. So, ang problema dahil bumagsak ang pressure. Ayan po, nasa 100. Pero bumaba ang pressure. So, ibig sabihin, nasa loob ang leak. Kaya ngayon ay mag-concentrate tayo sa evaporator, sa indoor unit ng chiller. Bubuksan natin yung fan. Baka nandun yung evaporator. Okay, let's go! Ayan na po. Sisipunan ko na pagbukas ng evaporator fan. Tingnan natin kung nandun yung evaporator system. Ako nang binuksan na ang evaporator fan, walang evaporator system. Ganoon din sa taas, wala. Nang binuksan, walang evaporator fan. Posible nakasubmerge ang evaporator system sa pagitan sa taas at sa ilalim. So, hindi natin ma-repair at nakita yung evaporator. So, the last remedy is maggagawa tayo ng ibang unit na evaporator. Ilalagay natin. Mangangahoy tayo sa ibang unit ng chiller. Yung evaporator system na tinuturo ko nandun sa itaas niyan. Nakasubmerge. Wala tayong magawa kundi maggawa ng bagong evaporator. Nag-flushing tayo sa condenser. Daming kalawang. Yan o. Nag-powder na. Tapos sagwa ng amoy. Yan po ang lumang oil na tinanggal ko. At minisure ko 105 grams. Ito naman yung bago. 105 grams din ang kapalit.